Marami ang mga pangyayari sa Biblia na kahit ang makabagong arkeolohiya ay nagpapatunay na talagang totoo ang mga pangyayaring ito. Isa rito ay ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa southern part of Dead Sea. At ang Diyos mismo ang gumiba sa mga lugar na ito sa pamamagitan ng pagpapaulan ng asupre. Ayon sa Isaiah chapter 13 verse 19, at ang Babylonia, ang kalwalhatian ng mga kaharian, ang ganda ng kapalaluan ng mga Kaldeo, ay magiging gaya ng gibain ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Ayon sa talatang ito, Diyos ang gumiba sa Sodoma at Gomora. Giniba ng Panginoong Diyos ang mga lugar na ito sapagkat ang kanilang mga kasalanan ay sukdulan. Subalit sa lugar na ito ay may nananahan na matuwid na tao. Ito ay si Lot. Ayon sa Biblia, si Lot ay ipinanganak sa Haran at si Lot ay pamangkin ni Abraham sapagkat ito ay anak ng kanyang kapatid. Genesis chapter 14 verse 12. At dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. Bago maganap ang isang kakilakilabot na paggiba sa Sodoma, nakipag-usap pa si Abraham at humingi ng pabor na kung sakaling may masumpungan silang mga matutuwid na tao, ay susunugin pa ba ang naturang lugar? At sumagot naman ang Panginoon kay Abraham na kung sakaling may masumpungan silang 50 matutuwid na tao, ay hindi na nila susunugin ang Sodoma. Genesis chapter 18 verse 26. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila. Patuloy na humingi ng pabor si Abraham, tumawad ng tumawad hanggang sa dumating sa 10. Kung may masumpungan silang 10 matutuwid na tao, ay patatawarin na ba ang lugar na yaon? Ito naman ang sagot ng Panginoon. Genesis chapter 18 verse 32. At sinabi niya, "O, huwag kang magalit, Panginoon, at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Kung may mga matutuwid lang sana na matatagpuan sa mga lugar na yon, ay hindi na sana masusunog ang Sodoma at Gomora. Subalit ang problema ay wala silang nasumpungan at ayon na rin sa Biblia, ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay talagang napakalubha. Genesis chapter 18 verse 20. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Kaya noong susunugin na ng mga anghel ang Sodoma at Gomora, ay nagbigay ng instruction ito kay Lot upang sila ay hindi madamay sa parusa na kanilang gagawin. Sadyang napakabuti ng Panginoon na meron talagang proteksyon na ibibigay sa mga matutuwid na tao. Sa Genesis chapter 19 verse 15 ay ganito ang sinasabi, at nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan. At dahil dito ay tumakas si Lot kasama ang kanyang 2 anak na babae at ang kanyang asawa. Subalit may instruction ang mga anghel na huwag silang lilingon sa kanilang likuran. At nang pinaulanan na ng asupri ang lugar at ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan,
at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Verse 26, datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Ayan, maliwanag na nagbigay sana ng instruction ang mga anghel na huwag lilingon, subalit ang asawa ni Lot ay lumingon, kaya ito ay naging haliging asin. Kaya ang mga nakaligtas lamang ay si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae. At nang mag-usap ang panganay at bunsong anak ni Lot, sinabi ng panganay, matanda na ang ating ama at walang lalaki rito. Sipingan natin ang ating ama upang manatili ang binhi ng ating ama. Kaya pinainom nila si Lot ng alak hanggang sa ito ay malasing. At nang si Lot ay malasing na, kanila itong pinahiga at sumiping ang panganay na anak. At kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso na ako ay sumiping sa ating ama. Gawin mo rin ito. Kaya pinainom nila ng alak uli si Lot at ito ay nalasing. Kaya nagtindig ang bunsong anak at sumiping sa amang si Lot. Silang dalawa ay kapwa nagdalang tao. At nang manganak ang panganay, pinangalanan itong Moab. Sa kanya nagmula ang Moabites. Samantalang ang sa bunso, pinangalanan itong Ben-Ami at sa kanya nagmula ang Amon. Sa panahon nating ito, maraming mga archaeologist ang nagsaliksik sa Sodoma at Gomora at sa kanilang pagsaliksik ay marami silang mga nakita na mga sulfur bowls at kanila itong ginamitan ng carbon dating at ang resulta, tumutugma ito sa panahon na kung saan nabubuhay pa si Abraham at si Lot at sa mga araw na yaon nga ay nagpaulan ng asupre ang Panginoon. At meron din silang nakitang mga buto ng tao at nang kumuha sila ng mga sample sa mga lupang ito, kanilang napag-alaman na ang mga lupa ay may mga abo. Dahilan upang hindi makatubo rito ang anumang halaman. At dahil nga walang halaman ay wala ring mga hayop na mabubuhay rito. Ang mga sulfur bowls na kanilang mga natagpuan kapag kanilang sinusunog ay talagang nasusunog at nangatutunaw ito. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa pangyayaring ito. Subalit kung iyong sisiyasatin ang Biblia, kahit mga lugar na katabi rito ay talaga namang binabanggit. Ang archaeological site ay talagang nakakamangha at hindi lang ang Biblia, maging ang arkeolohiya. Ang mga sulfur na natagpuan sa naturang lugar na ito ay iba sa mga sulfur na matatagpuan dito sa mundo natin. Ito ay may 95 to 99% na pure sulfur. At ang kulay ng mga sulfur na ito ay puti, hindi katulad ng matatagpuan sa kung saan mang dako rito. Sa mga lugar na ito, ang structures ng lupa ay talagang napakalambot. Imaginin mo na lang ang mga abo. Marami pang mga bagay ang kumukuha sa atensyon ng mga archaeologist sapagkat sa lugar na ito ay maraming mga butas-butas ang lupa na magkakaiba ang hugis. Ayon na rin sa mga nagsasaliksik ang mga lupa rito at ayon na rin sa mga nagsasaliksik, ang lupa rito ay halos calcium sulfate na nagiging limestone. Marami ang mga hindi naniniwala sa pangyayaring ito. Subalit kung iyong sisiyasatin ang Biblia, maging ang mga lugar na katabi rito ay talagang nakatala. Maging ang archaeology ay nagpapatunay na talagang ang pangyayaring ito ay tunay. At kung ikaw naman ang tatanungin, kaibigan, naniniwala ka ba sa pangyayaring ito? I-comment ang inyong mga nalalaman tungkol sa Sodoma at Gomora. At malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lang muna ang videong ito.
Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.